paano kung ang isang hari ay dumating hindi para magtayo ng isang trono, kundi para sirain ang isang buong sistema? Yan ang kwento sa Ebanghelyo ni Mateo na bubuksan natin ngayon at baka magulat kayo sa mga matutuklasan natin. Itong tanong na itong mismo ang puso ng ating pag-uusapan. Dahil ang sagot dito, babaguhin ito ang paraan ng pagtingin natin sa isa sa mga pinakapamilyar na kwento sa buong mundo. So, tara, simulan na natin. Okay, para mas magets natin, iset muna natin yung eksena. Isipin nyo, 1st century Judea. Para siyang isang pressure cooker na sasabog na. Kasi sa isang banda, nariyan ang mga Romano, yung mga mananakop. Tapos sa kabila, nandyan din yung mga sobrang higpit na religious leaders. Dahil dyan, yung inaasahan nilang tagapagligtas, isang astig na general na palalayasin ang lahat ng umaapi sa kanila. At itong buong magulong setup na ito, yan mismo, ang sistema. At yan yung sistemang malapit ng harapin ang pinakamalaking hamon nito. So, dalawa yung dambuhalang kapangyarihan na pumipiga sa mga tao. 'Di ba? Sa politika, nandyan yung bakal na kamay ng Roma. Sa relihiyon naman, nandyan yung bigat ng mga patakaran galing mismo sa mga eskriba at pariseyo. Parang wala kang takas kahit saan ka lumingon. At dito na nga, sa gitna ng lahat ng tensyon at gulo, dumating si Jesus. Pero ito yung twist, hindi siya dumating bilang isang simpleng guro. Dumating siya bilang ang lehitimo pero aaminin natin, yung totally unexpected na hari. Alam nyo, ang Ebanghelyo ni Mateo, hindi yan nagsisimula sa isang action scene. Ang simula nito, isang mahabang listahan ng mga pangalan, yung genealogy. Pero ito yung mahalaga, yung pagkasulat nito mula kay Abraham pababa kay Jesus ay yung format para sa pagdeklara ng lahi ng isang hari. Kaya hindi lang ito basta family tree, isa itong royal decree. Anak ni David. Napaka-importante nito. 10 beses inulit ang titulong yan sa buong libro ni Mateo. Bakit? Dahil yan ang legal claim niya. Ito'y parang sinisigaw ni Mateo sa lahat na, hey, ito ang lehitimong tagapagmana ng trono. So dito, malinaw na malinaw yung pagkakaiba. Expectation versus reality, di ba? Ang inaasahan nila, isang general na lalaban sa Roma. Ang dumating, isang hari na iba ang kalaban, yung mismong sistema ng kapangyarihan at pagkukunwari. So paano niya sisimulan ang pagwasak sa sistema? Hindi sa pamamagitan ng dahas, kundi sa pamamagitan ng isang manifesto. At ito yung kilala natin bilang ang Sermon sa Bundok. At linawin natin, hindi ito isang malumanay na speech. Ito yung radical na plataporma ng bagong hari. Sa Mateo, chapters 5 to 7, wala kang mababasang nagtayo siya ng hukbo. Sa halip, naglatag siya ng isang bagong set ng mga kingdom values. Ang sandata niya, hindi espada, kundi mga idea at prinsipyong direktang bumabangga sa kultura ng panahong iyon. At kung ibubuod natin, ito yung core, ganap na integridad sa sarili, walang hanggang biyaya sa kapwa, at dalisay na puso sa harap ng Diyos. Isipin mo, sa isang mundong ang batas ay mata sa mata, bigla siyang nagsabi na iharap mo pa ang kabilang pisngi. Parang nakakabaliw, di ba? Pero yun eh, ito ang bagong sistema, isang sistema ng values. Okay, so nailatag na ang hari ang kanyang manifesto. Ang sunod, action. At dito papasok ang pagpili niya sa kanyang inner circle. Ang paghirang sa 12 disipulo sa Mateo 10 ay hindi lang basta pagtawag. Ito ay isang strategic deployment. At tingnan nyo yung team na binuo niya. Mula sa mga ordinaryong mangingisda, okay, pero may kasama siyang tax collector, si Mateo, na para sa mga Judiyo ay isang traidor kasi nagtatrabaho siya para sa Roma. Tapos kinuha niya rin si Simon, isang zealot, yung mga rebelde na galit sa Roma. Pinagsama niya yung mortal na magkaaway sa iisang team. Patunay na ang kaharian niya ay para talaga sa lahat. At ito ang marching orders nila. Isang simpleng mensahe, malapit na ang kaharian ng langit. Pansinin nyo ha, hindi sinabing darating balang araw. Ang sabi, malapit na. It has come near. It's happening now. Grabe, yan ay isang game-changing announcement. At napaka-specific ng instructions niya. Tingnan nyo dito sa mapa. Ang utos, pumunta sa mga nawawalang tupa ng Israel. So ang focus muna nila ay sa mga teritoryo ng mga Judyo, tulad ng Galilea at Judea. Iwas muna sa mga lugar tulad ng Samaria. Ito ay isang focused na strategic campaign. At hindi lang sila nagdala ng mensahe, binigyan sila ng kapangyarihan.
paggalingin ang may sakit, buhayin ang patay at palayasin ang mga demonyo. Ang mga himalang ito ay hindi lang for show. Ito yung pruweba, yung resibo na ang kapangyarihan ng kaharian ay totoo at nangyayari na sa kasalukuyan. Maganda pakinggan, di ba? Power, authority. Pero may kasamang fine print. Dahil itong misyon na ito ay may kaakib na malaking panganib. At dito, biglang nag-iba ang tono. Naging seryoso. Dahil mataas ang pusta. Isipin niyo yung imahe na yan, mga tupa sa gitna ng mga lobo. Ganun katindi yung babala ni Jesus. Ganun sila magiging vulnerable sa harap ng isang sistemang sasalungat sa kanila. At para maging malinaw sa lahat, hindi yan metaphor. Ang panganib na sinasabi niya ay literal. At inilatag niya lahat, sabi niya dadalhin kayo sa mga korte, hahagupitin kayo sa mga sinagoga, ihaharap sa mga hari, at ang pinakamasakit sa lahat, pagtataksilan kayo ng sarili niyong pamilya. Ganito katindi yung magiging pagtutulo ng lumang sistema sa mensahe ng kaharian. Pero alam nyo, ang pag-uusig na ito ay hindi senyales ng pagkatalo. Sa totoo lang, ito mismo ang ebidensya na ang kaharian ay totoo at may binabangga itong isang napakalakas na sistema. So, ano ba pala talaga itong kaharian na narito na ngayon? Ang kaharian ng langit, base sa lahat ng ito, ay hindi lang isang future destination. Hindi lang ito yung lugar na pupuntahan mo pag wala ka na. Ito ay isang kasalukuyang realidad. Ito yung aktibong pamumuno at authority ng hari na nararanasan na natin ngayon. At heto pa, yung utos na ibinigay sa kanila ay hindi natapos sa kanila. Para itong isang baton sa isang relay race na ipinapasa sa bawat henerasyon hanggang sa umabot sa atin ngayon. Kaya, ang huling tanong ay para sa ating lahat. Sa mundo natin ngayon, sa lahat ng sistemang kinakaharap natin, saan at paano natin nakikita yung mga system-breaking values ng hari na kumikilos? At higit sa lahat, paano tayo nagiging bahagi nito? Yan ang maganda nating pag-isipan.